Patay na pero kumukubra pa rin ng pensyon. Yan po ang nabisto ng ilang taga Maynila nang mapansin nilang pirmado sa listahan ng mga nakatanggap ng pensyon ang pangalan ng ilang kaanak nilang matagal ng patay. Balitang hatid ni Jomer Apresto, exclusive. Halos 4 na taon ng patay ang 84 years old na si Santos Conde, residente ng isang barangay sa Santa Ana, Maynila. Pero nagtaka ang kanyang kaanak na mayroong nagkiklaim umano ng social pension niya na 500 piso kada buwan mula sa lokal na pamahalaan ng Maynila. Bukod kay Santos, may kumukuha rin daw sa pensyon ng kanyang bayaw na si Efren de la Rosa na 4 na taon na rin patay. Ang kapatid ni Efren na kumuha ng sariling pensyon ang nakakita na nasa listahan pa ang kanyang kapatid. Agad daw silang dumulog sa Office for the Senior Citizens Affairs o OSCA ng Manila LGU. Doon nila nakita na may mga nakapirma sa pangalan ni Efren at Santos para sa payout ng January 2026 hanggang March 2026. Hindi rin daw bababa sa 10 senior citizens sa nasabing barangay ang patay na, pero nasa listahan pa rin at may kumukuha rin ng kanilang pensyon. The worst thing is nakakapag-payout sila and then may signatures pa. Ang malala sir, napipirmahan nila, ang dinodoktor nila yung signatures. Ayon kay Dara, mga opisyal ng barangay lang ang may authority na humawak ng dokumento para sa payout sa benepisyaryo. Nang matuklasan nila at ilapit sa OSCA, lumapit daw sa kanilang kapitan ng barangay. Iginiit daw na wala siyang alam sa nangyari. Biruin niyo sir, 4 years. Sa 4 years na yun, kung hindi pa makita nung tita ko yung signature ng tito ko, hindi nila ide-declare yung mga senior na patay na. Nagmamakaawa yung chairman namin. Biglang sabi na baka naman pwedeng iurong na lang kung anong gagawin. Ibibigay ko yung sahod nung dalawa, iurong nyo lang. Maling-mali, hustisya. Desidido ang pamilya ni Dara na ituloy ang reklamo laban sa barangay officials na sangkot umano. Ang asawa ni Lolo Santos na si Elsa, hindi makapaniwala sa nangyari. Malapit daw sa kanilang pamilya ang kapitan at sekretary ng barangay. Hindi ho namin akalain na gagawin niya sa pamilya namin ng ganyan. Ang hirap po ba tanggapin na ganun? Kasi alam ho ng buong barangay kung gaano kami kahirap. Narito ako sa mismong barangay hall na inirereklamo ng ilang residente. Sinubukan namin makipag-ugnayan sa mga opisyal ng barangay pero ayon sa ilang naka-duty na tanod, walang mga opisyal ng barangay na naka-duty sa mga oras na ito. Bukod sa investigasyon ng OSCA, dumulog na rin kanina sa istasyon ng pulisya ang pamilya ni Dara para magsampa ng reklamo. Ayon sa pulisya, posibleng maharap sa patong-patong na reklamo ang mga sangkot sa nasabing illegal na aktibidad. Kabilang na rito ang malversation of public funds, falsification of public documents at estafa. Ayon naman sa DILG, aalamin muna nila ang katotohanan sa likod ng kwento bago magbigay ng komento. Hinihintay pa namin ang tugon ng Manila LGU kaugnay sa nangyari. Jomer Apresto nagbabalita para sa GMA News.